yung crudo na hindi naman binabagsak ang presyo sa excise tax at sa VAT. So hirap talaga. So nasa kwan na tayo, nasa nivel na tayo na halos lahat tayo talagang ini-import. Panay-import na tayo ulit eh. Sibuyas, baboy, import ng import. Pinaligiran tayo ng tubig, pero lahat imported, galunggong, lahat na. At kinatatakutan talaga ng Central Luzon. Alam naman natin, kawawang-kawawa na yung mga farmers natin. And hindi pinag-uusapan, hindi maganda sabihin, pero nababalitaan ko from time to time. At malapit ako syempre, I represent a rural constituency. Puros gulay sa amin. Nabubuhay kami sa palay, gulay at saka OFW, di ba? Yan naman ang buhay ng Ilocos. So, ang mga farmers parating tumatawag, nagtatanong. At kung minsan, dati, nung governor ako, nagpapatulong. Pwede ba patulong magbenta ng ani? Ayun, walang problema. Sige, magbenta ng ani. Ngayon, tumatawag na ulit. Sabi ko, anong maitutulong dyan? Magbebenta tayo ng ano ba ang produkto natin? Ma'am, hindi na. Give up na kami sa agriculture. Hindi kami tinutulungan. Pwede ba tulungan na lang kami na magbenta ng lupa? Give up na sila eh. Kaya ang lungkot eh. Ang lungkot talaga ng sitwasyon ng agrikultura natin. Hindi pa naman busy ngayon si dating Senator Cynthia Villar. Oo, wala siya. Birthday niya kahapon. Oo. Baka ang head namin si Kiko Pangilinan. Siya ngayon ang sa agriculture. Yun ang problema kasi talagang hirap na hirap sa agrikultura yung abono. Nag-times 4 ang presyo from 800, 3,000 pesos na sako. Paano ka naman yan? Tapos yung pahirapan yung tubig. And yung crudo na hindi naman binabagsak ang presyo sa excise tax at sa VAT. So hirap talaga. So nasa kwan na tayo, nasa nivel na tayo na halos lahat tayo talagang ini-import. Panay-import na tayo ulit eh. Sibuyas, baboy, import ng import. Pinaligiran tayo ng tubig, pero lahat imported, galunggong, lahat na. Information nga si Banat pa tungkol dun sa mga baboy, di ba? Yung mga hog Di ba yung mga raisers. baboy, yung hog raisers, wala na rin. Una, tinamaan ng ASF. Magkakaling kayo ng ASF, hindi naman nag-restock, hindi naman nagtulungan. Tapos mag-i-import. Samantalang yung ASF galing sa imported yun eh. Liempo yun na frozen. Yun ang pinanggalingan ng sakit eh. Wala naman sakit dati. Ito medyo Ang mabigat pa, wala pang biosecurity. Kasi alam naman natin ang karamihan ng baboy dito, hindi naman sa baboyan na yung hog racing na maramihan. Yung mga 6, 8 sa likod ng bahay, di ba? Gano'n naman sa probinsya. Tapos tira-tira naman ang pinapakain. Hindi mo naman masasabi na talagang maaring i-impose yung biosecurity sa bawat bahay. Actually, ma'am, na nga yung mga hog racer ngayon, sabi nila, talagang pinatay sila. Pinatay. Pero mag-aalaga na daw sila ng buhaya. Ayan naman. Yan kasi Daw kumakain. mamatay yun Ayun eh. talaga. Marami talaga daw buhaya ngayon. Lumalagana. Oo, lalo na doon sa batasan. Ayun naman. Madali daw mabuhay Na yun. dalawang paa. Kahit hindi mo pakainin, nabubuhay daw yun eh. Oo, matindi ha.